Mabuhay, Parañaque! Ako si Jevy Season at narito ang Parañaque Ngayon Weekly News Recap. Ipinatutupad na ng Land Transportation Office ang pagbabawal sa mga e-trike sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pero sa Parañaque, paano nga ba ito isinasagawa? Ayon sa LTO, bawal na ang lahat ng uri ng e-trike sa mga pangunahing kalsada bilang bahagi ng road safety measures. Sa Parañaque naman, nilinaw ng Traffic and Parking Management Office o TPMO na bagamat may listahan na ng mga kalsadang saklaw ng pagbabawal, wala pa munang aktwal na panghuhuli, ticketing o impounding sa ngayon. Sa halip, paalala at impormasyon muna ang ibinibigay sa mga driver na bawal na silang dumaan sa mga nasabing kalsada at pinapayuhang umiwas sa mga ito. Dagdag pa ng TPMO, hinihintay pa ang pinal na ordinansa ng lungsod at inaayos pa ang road safety markings at karatula bago tuluyang ipatupad ang full enforcement. Yung nga po ma'am, gaya po ng na-mention ko rin kanina, ang instruction po natin buting mayor sa aming hepe, pag-aralan po para po maglabas kami ng bagong ordinansa o executive order para po sa mga e-bike user. Kaya ang instruction po sa amin, habang wala pa yun, wala munang mag-impound, wala munang manguhuli. Pagsasabihan lang na kung pwede huwag na silang dumaan sa nasa nito. Yun lang naman yung ma'am. Hintayin muna nilang lumabas yung gagawin nilang guidance or ordinance yung sa mga e-bike user. Kung pwede sila, gaya na sinabi ko rin kanina, pinapayagan yung 2 wheels, yung 3 wheels, basta kakasya sila doon sa bike lane. Doon lang sila sa bike lane. Kasi pag dito sila sa gitna o high speed na po dumadaan dyan. Tsaka yung safety ma'am, minsan kasi bigla na lang sila nakakaliwa na hindi tumitingin. Kasi in-expect nila, dumadaan sila sa kalsada, meron na rin same privilege nung katulad nung ginagawa ng mga 4 wheels. Samantala, pinalakas ang serbisyo ng Barangay San Dionisio sa mga residente sa pamamagitan ng digital system ng barangay. Nangunguna ang Barangay San Dionisio sa epektibong paggamit ng Barangay Information Management System o BIMS upang pabilisin ang operasyon at paghatid ng serbisyo sa mga residente. Kasabay nito, sumailalim na rin sa training session ang Barangay Don Galo bilang paghahanda sa aktwal na paggamit ng sistema sa kanilang barangay. Ayon sa DILG-NCR, prioridad ang BIMS bilang bahagi ng digital transformation ng mga barangay at patuloy ang teknikal na suportang ibinibigay sa Parañaque. At sa serbisyong pangkalusugan, patuloy namang umaani ng positibong resulta ang libreng cataract surgery na isinasagawa sa lungsod. Matagumpay na naisagawa ang una at ikalawang batch ng I Am at Your Service libreng cataract surgery project ni Vice Mayor Benjo Bernabe. Layunin nitong tulungan ng mas maraming taga-Parañaque na maibalik ang malinaw na paningin at magkaroon ng mas maayos na kalidad ng buhay. Ang proyekto ay patuloy na isinasagawa para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa mga nais magparehistro, maaaring magtungo sa opisina ni Vice Mayor Benjo Bernabe mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Isang malaking balita naman sa edukasyon. Magtatayo ng bagong campus ang De La Salle College of St. Benil sa Asiana City. Magbubukas ng bagong campus ang De La Salle College of St. Benilde sa Asiana City sa taong 2027. Tatawagin itong Delphine J. Wenceslao Jr. Campus at itatayo sa kanto ng El Celerio at A. Veneracion Streets. Maglalaman ito ng mga programang pang-architecture, design, IT at business at inaasahang magbibigay ng mas maraming oportunidad sa kabataan ng lungsod. Ayon sa pamunuan ng Benilde at pamahalaang lungsod, makakatulong ang proyekto sa pagpapaunlad ng edukasyon at ekonomiya sa Parañaque. Isang bagong ordinansa ang ipatutupad upang palakasin ang seguridad ng lungsod. Pinagbabawal na sa Parañaque ang pagsusuot ng helmet at pantakip sa muka sa mga pampublikong lugar kung hindi naman nagmamaneho ng motorsiklo. Layunin nitong maiwasan ang krimen at matukoy agad ang mga posibleng sospek. Saklaw nito ang mga establishmento, gusali ng pamahalaan,
paaralan at iba pang lugar na bukas sa publiko. Ang lalabag ay papatawan ng multa at kaukulang parusa ayon sa ordinansa. May dagdag presyo sa gasolina at diesel sa huling linggo ng Enero, ayon sa mga oil companies. Ayon sa advisory, tataas ang presyo ng diesel ng piso at 40 sentimos kada litro simula Martes. Ang gasolina naman ay tataas ng 40 sentimos kada litro habang 80 sentimos naman ang itataas ng kerosene. Ito na ang ikalimang sunod na linggo ng pagtaas ng diesel at kerosene at ikatlong linggo naman sa gasolina. At yan ang mahalagang balita nung nakaraang linggo. Para sa iba pang balita, follow kami sa aming social media page. Muli, ako si Jevy Season at ito ang Paranaque Ngayon Weekly News Recap.